Alleluia, 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 Alleluia. Nagbibigay kasiyahan, pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" Tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit." Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good evening po. Pakingitian naman po yung mga taong malapit sa inyo. Pakisabi sa kanila, magandang gabi. Pagod na ho ba kayo? Yan. Isa ngang malakas na buntong hininga. Tuwing kailan po tayo napapabuntong hininga? Isa po siguro sa mga dahilan kapag tayo ay nagbubuntong hininga ay kapag tayo ay napapagod na. At isa pa siguro sa mga dahilan ng ating mga buntong hininga kung minsan ay kapag nagawa na natin ang maraming bagay para sa ibang mga taong mahalaga sa atin, pero para sa kanila ay kulang at wala pa rin iyon. Tama ho ba? Amen. Sa atin pong ebanghelyo, siguro napapabuntong hininga na yung ating Panginoon. Bakit? Kasi matapos ang kanyang pagpapakain sa maraming tao, yung mga taong nasa harapan niya, ang tanong at pakiusap pa rin sa kanya, "Ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano pa po bang pwede ninyong magawa para maniwala kami sa inyo?" Pwedeng sabihin ni Jesus, ano pa bang kailangan kong gawin para maniwala kayo sa akin? Kulang pa ba yung mga ipinapakita at ginagawa ko sa inyo? Pero hindi po sinabi ng Panginoon iyon. Anong ginawa niya? Ginamit niya yung pagkakataong iyon para tulungan at turuan yung mga taong nakikinig sa kanya kung saan ba dapat nakatuon yung ating paninalig at pananampalataya. Pinapakita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo ngayon kung saan ba dapat nakatuon yung ating pananalig at pananampalataya. Ano po ba kasi yung hinahanap nila? Naghahanap sila ng material na bagay, tinapay, na biyaya na gagawin ng ating Panginoon.
At ano pong danger kapag doon na nakatuon yung ating pananalig sa ating Panginoon? Kung minsan o kaya naman madalas, yung kanyang ibinibigay na materyal na bagay, yung kanyang mga pagsagot sa ating panalangin, kung minsan, yun na yung magiging indicator kung bakit tayo maniniwala at mananalig sa Kanya. Sasabihin natin, Panginoon, maniniwala lamang ako kapag ibinigay mo ito. Panginoon, mananalig lamang ako sa inyo kapag tinupad ninyo itong kahilingang ito. Hindi ganun. Hindi dapat ganun. Iyon ang itinuturo ng ating Panginoon. Hindi sa mga material na bagay, hindi sa mga pagsagot ng panalangin, dapat nakatuon yung ating pananalig at paniniwala. Yung ating pananampalataya, napakahalaga na dapat nakatuon sa pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Walang iba kundi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. At yung ating Panginoong Jesus Nazareno, hindi sumasagot ng ating panalangin ayon sa ating kagustuhan. Iyon po yung maging magandang maliwanag sa atin. Hindi nakatuon at hindi sumasagot yung ating poong Jesus Nazareno ayon sa ating kagustuhan. Tayo, yung ating Panginoon, hindi sa ating kagustuhan, ngunit sa ating pangangailangan na ayon sa kanyang kalooban, doon nakatuon at doon yung dahilan kung paano siya sumasagot sa ating mga panalangin. Sabi nga po ng isang karakter sa isang pelikula, ang pangalan niya po ay Lods. Sabi po niya, kung sasagutin ko lahat ng dasal ninyo, wala na kayong matututunan. At yun po yung mahalagang itinuturo sa atin ng Panginoon. Dahil kung minsan yung ating mga kagustuhan ay hindi naman makakabuti para sa atin, alam ng Diyos kung ano yung makakabuti sa atin. Alam ng Diyos yung ating pangangailangan. At yun yung magiging dahilan ng kanyang pagkakaloob ng biyaya sa atin. Kaya anong tamang disposisyon sa harapan ng ating Panginoon? Yung tamang disposisyon po, yung patuloy na paglapit at pagkapit sa Kanya. Dahil alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya kung ano yung makakabuti at magdadala sa atin sa kaligtasan. Kaya't hindi tamang disposisyon na kung hindi ibigay ng Panginoon, ay lalayo na ako sa Kanya. Dapat patuloy na paglapit, patuloy na pagkapit, at patuloy na pagbubukas ng ating sarili kung ano ba yung tamang daan na Kanyang inilaan para sa ating lahat. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, yung patuloy na pagbibigay ng tinapay, ng biyaya sa araw-araw ng ating makakain, makakatulong po iyan para makatawid tayo sa pang-araw-araw. Pero ang tunay na sagot, para yung ating araw-araw, yung ating buhay, makatawid mula dito sa mundong ito, patungo sa buhay na walang hanggan, ang tanging sagot ay ang ating Panginoon, ang Panginoong Jesus Nazareno. Kaya ang ating Panginoong Jesus Nazareno, anong ginagawa niya? Hindi lamang nagbibigay ng pagkaing magbubusog sa ating mga tiyan. Nagbibigay siya sa pamamagitan ng salita niya, sa pamamagitan ng Eucharistia, ng pagkaing magtatawid sa atin mula dito sa buhay na ito, patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paanyaya sa atin, nawa patuloy tayong maglaan ng panahon para tanggapin ang ating Panginoon sa Eucharistia, sa Kanyang salita, para tunay niya tayong magabayan dito sa mundong ito, patungo sa buhay na walang hanggan. At upang ang ating mga buhay magkaroon ng kapanatagan kahit na hindi nangyayari ang mga nais natin. Dahil may pagtitiwala tayo na kung anong ibigay ng Diyos, yun ang makakabuti sa atin. Kung anong hindi niya ibigay, nagtitiwala tayo na hindi iyon makakabuti sa atin. At may ibibigay ang Diyos na mas makakabuti at makakapagdala sa atin sa ating kaligtasan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid,
patuloy tayong lumapit sa Diyos, patuloy na kumapit sa Diyos, na nais tayong itawid mula dito patungo sa buhay na walang hanggan. Amen.